Good morning, grade 9. Para mas maintindihan ninyo yung activity, magbibigay ako ng example. So, we have here a demand schedule na kailangan nating hanapin ang presyo at ang quantity demanded. So, unahin muna natin ang hanapin ang quantity demanded doon sa point B. So, ang demand function natin ay ang QD is equal to 300 minus 10P. So, copy natin. QD is equal to 300 minus 10P. Ang hinahanap natin ay ang presyo. Presyo ang kailangan nating hanapin. So, first step is to ang hinahanap pala natin, is the QD or the quantity demanded. Ang hinahanap natin ay ang QD. Yun ang nawawala. The quantity demanded. So, copy. Quantity demanded is equal to 300 minus 10. Ang given ay ang presyo, which is 3. So, substitute the value of P by 3. Okay, so QD is equal to 300 minus 10 times 3 is equal to 30. Simplify. QD is equal to 300 minus 30 is equal to 270. So, ito na po yung sagot, 270. So, if the price is 3 pesos, gaano karami ang bibili? So, ang sagot ay 270. So, ang quantity demanded ay magiging 270 kapag ang presyo natin ay 2 pesos. Ay 3 pesos. Ito. So, paano naman natin kukunin yung number 1? Paano naman kapag ang nawawala ay ang presyo? So, same process pa rin po tayo. Same quantity, same function. So, copy natin yung function. QD is equal to 300 minus 10P. Pero ngayon, ang nawawala ay ang presyo. Ito ang kailangan nating hanapin. Ang given ay ang QD, which is 280. So, substitute. 280 is equal to 300 minus 10P. Anong next step natin? Magta-transpose tayo. Kailangan nating i-transfer itong negative 10P doon sa position ng QD. And then the 280 mapupunta doon sa position ng 10P. So, ang magiging bagong equation natin, since this is negative, pag transpose natin, magiging positive. So, 10P is equal to 300 positive 280. Pag transpose, magiging negative. So, negative 280. Now, simplify. 10P is equal to 300 minus 280 is equal to 20. So, kailangan nating i-divide both sides by 10 para ma-eliminate yung 10 doon at ang maiwan lang ay ang P. So, cancel. So, ang natira ay P. P is equal to 20 divided by 10 is equal to 2. 1,000. So, kapag ang quantity demanded ay 280, ang presyo ay 2 pesos. So, this is 2 pesos. Check natin kung tama. Pwede nating i-check kung tama ba. Assume natin na ang given ay ang presyo at ang nawawala ay ang quantity demanded. Same pa rin, gagamitin natin yung function. QD is equal to 300 minus 10P. 300 minus 10 times 2.
300 minus 10 times 2 is equal to 20. So, 300 minus 20 is equal to 280. So, quantity demanded is 280 if the price is 2 pesos. So, nakuha natin. So, ganun lamang kadali i-compute ang presyo at ang quantity demanded.